Good morning everyone. Happy Monday po. So, ngayong umaga ay muli po tayo magtatalakay sa kanyang mga salita. So, bilang isang tinawag ng Diyos, bilang isang nakakakilala sa Diyos at bilang isang tagasunod sa ating Panginoon, dapat po mayroon po tayong paninindigan sa ating pananampalataya. Na kapag sinabi mo ako'y mananampalataya, dapat po ay pinaninindigan natin. So ano po ba ang uri na ninanais ng Diyos na pananampalataya sa isang tao? Yung mayroong salita, yung mayroong pagsunod, at yung mayroong pagtitiwala. Your faith is going on to stand firm. So ayan po. So dapat tinatayo natin yung ating pananampalataya. So kaya po mahalaga po na yung prinsipyo ng pananampalataya, yung prinsipyo po ng kanyang salita ay ating ipamuhay, yung word of truth. So tungayan po natin ang ating text ngayong umaga at ating basahin po sa Matthew 10 verse 34. Ito po yung sinasabi: huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Na parito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanan na babae, at ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. So, tingnan po natin ito. So, ano po kaya ang dahilan na sa family also it's a fight by yourself family. So, tingnan po natin kung ano po ang dahilan kung bakit sinabi ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya na naparito ako hindi magdala ng kapayapaan kundi magdala ng tabak. No? Naparito ako upang paglabanin ang pamilya, no? Ang bawat isa o kasambahay. So, makikita po natin sa kanyang mga salita na sinasabi po na hindi kapayapaan na kanyang dala kundi kaguluhan. So ano po kaya ang dahilan? Una, ang dahilan ng ating Panginoon sapagkat ang tunay na nakakaunawa na kanyang salita ay merong paninindigan na ipamuhay ito. So, take note po, ang mayroong salita na nagmumula sa Diyos, yung word of truth, ay dapat na ipapamuhay niya ito. So kaya sinabi niya na naparito siya hindi sa kapayapaan. So kaya ano po ang mangyayari kapag iba-iba po yung ating gusto sa ating pamilya? Ano po ang mangyayari kung hindi natin gusto yung mga salita ng Diyos? Awayin natin yung ating pamilya, on or our family. Tama? So ito po ay nagaganap na because this is the prophecy or parable. Naganap na po. Ako mismo po ang magpapatunay on our classmate po sa theology. Siya po ay nanindigan sa pananampalataya, kaya po inaway siya po ng buong pamilya niya, yung anak, manugang, asawa. So nakakalungkot po, hindi po ba? So kabaligtaran po, hindi kapayapaan kundi kaguluhan. So bakit? Kasi iba po ang paniniwala ng kanyang pamilya. But because alam niya po yung katotohanan na nagmumula sa Diyos, kaya pinaninindigan niya po ito. So nauwi pa po sa pagkaroon po ng
mapunta po sa pag-usap sa barangay. Bakit po? Kasi parang hindi na po siya nire-respeto as a father of the family. So, di po ba? Nauwi pa po sa ganung paraan. Pero, sa kauli-hulihan, pinagtagumpayan niya po ito. Sapagkat nanindigan siya na hindi niya i-give up kung ano ang meron siyang salita ng katotohanan. So, hindi po ba? So, kaya po kung titingnan po natin yung logic ng mga salitang ito, ay pumapatungkol po sa tunay na merong salita na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Kasi kung tayo po ay mayroong paniniwala, ngunit sila din po ay may paniniwalang iba, so magulo. Hindi po ba? Ngunit, kung alam natin na ito ay katotohanan, ay dapat tumayo tayo ng walang pag-aalinlangan. No? Huwag nating katakutan ang mga bagay na yun. Kahit sa ating sarili pang pamilya. Kung ito po ay katotohanan ang nakasalalay. Kung ito po ay tunay na nagmumula sa Diyos. So kaya po ngayong umaga, nawa po mapagpala sa inyo ang mga salitang ito. Naunawaan nyo po ang logic ng mga salitang ito kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus na hindi kapayapaan ang kanyang dala kundi tabak. Sapagkat mayroon maninindigan na kanyang mga ipaninindigan ang kanyang mga salita at ang kanyang mga panukala sa ating panahon. At ito po ay natutupad, no? Natutupad po ang kasulatang ito sa pamamagitan po na mga pangyayari, no? Sa ating panahon. So natutupad na po kasi nangyayari na po. So ibig sabihin, dapat panindigan mo sapagkat yun ang totoo. So kaya ngayong umaga, nawa po ipamuhay natin ang salita. Yung salitang tunay, yung the word of truth, ang salita ng katotohanan. Yun po dapat ang mangibabaw sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Kasi yung world Christianity ngayon ay kung titingnan po natin, napakagulo. Bakit? Pansinin po natin, isipin po natin, bakit magulo po yung world Christianity? Iba-iba ang doktrina. But there's the one word, there's the one truth. Why? Dinadaya po ni Satanas. Tama? So dapat po, isa lang po ang salita, yung salita ng katotohanan sa ating panahon. Kaya dapat malaman natin, gumising na po kayo, mga Kristiyano. Na po, malaman natin ang tunay na salita ng Diyos. So, good morning sa ating lahat.